thumbs up po yung yan. O, diba? Yung iba po meron po sa atin yan. Yung mga nagdi-dear diary, tapos may mga ano pa yan na yung nakita ko si crush, diba? Mga ganun pa. Tapos may ano din po, ako po personally, nahilig po akong mag-diary or mag-journal po dahil po sa papa ko. Parang isipin niyo po lalaki yun, pero yun nga parang 'di ba nagda-diary siya. Tapos seaman po kasi si papa. Tapos hindi dahil nga malayo siya ganun. Parang di naman namin siya lagi ngang nakakasama. Sa diary po, parang doon ko siya mas nakilala. Talagang kinalikalan ko siya. Wala naman yung pamilya ko dito. Pero parang sabi po doon, yung mga card, ganun. Basta parang ang dami kong nalaman kay Papa na ganun pala siya. Parang love na love niya pala kami, mga ganun. Na tayo din po, minsan, di ba, pagka nabasa natin, kunwari, nabasa ko, diary ni Angge, di ba, ay, ito pala yung mga gusto niya, at ayaw pala ni Angge ng ganito, di ba? Yung parang, nagkaka-idea po tayo na, okay, ito pala yun. Masaya pala siya pagka pinansin siya o binigyan siyang beng-beng, di ba? Yung may mga diary po tayo o may mga journal na doon po natin kinikip yung mga mahalaga mga bagay sa atin. Tapos, kahit na po, di ba, yung lungkot natin, di ba? Parang, ako po dati, sobrang rin talaga ako doon sa diary. Pati yung balat, nililinisan ko naman siya, pero didikit ko pa yun sa diary ko. Tapos sabi ko, ito, bigay ito sa akin ni ganito. Tapos yung mga pa po dati, may mga text pa, di ba? Yan, text, sinusulat ko din, pati text, parang gano'n na. Ang dami kong doon sa diary ko na kapag ka talagang nabuksan yun, parang parang malalaman talaga lahat na ng pagkatao, di ba? Na alam niyo po ba, ganun din po sa atin kay Lord. Si Lord po, yan, meron po siyang binigay sa atin na parang diary niya din, di ba? Na alam niyo po na ang dami-dami pong nakasulat doon na kapag ka po binasa lang natin, makikilala natin, ganito pala si Lord. Kaya ngayon po, ito lang po yung natin yan. The God of the Bible. Nag-iisip ko kasi ako, umuulang po ako agad kay Pastor. Sabi ko, sige po, okay po, ganun. Pero, wala pa nga ako naisip na, parang i-share. Pero, kahapon po kasi, medyo personal din po sa akin yung bagay na to. Dahil po, nasa jeep kami kahapon ni Aya. Tapos, parang bigla lang, di ko nga po na maalala kung ano yung iniisip ko. Pero, meron pong ini-impress sa akin si Lord tungkol nga po doon, na parang sinasabi niya na, siya yung God of the Bible, na tayo po, parang may mga time, di ba, minsan tingin natin kay Lord, matanda na siya, matanda siyang Diyos, ganun, o parang, yes, Ina, nagre-recite ka ba? Yan, parang may pa po siya, diba, na yung parang inisip natin, ay, si Lord, siguro, na siya, pagod na siya, matanda, parang ganun iniisip minsan natin na baka sa tagal, mahina na ganun. Pero, sabi po, yung Diyos daw po natin, di ba? Siya yung Diyos ng Bible na kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa Kanya, siya pa din po yun. Yan. Kaya ngayon po, pray lang po muna tayo bago po tayo mag-proceed. Let's pray po. Ama namin na dakila sa lahat, Diyos na buhay. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na makapag-aral, Lord, ng mga salita mo. At alam po namin, Lord God, na may mga personal ka rin, Lord God, na mga pangungusap sa amin. At alam po namin, Lord, na sa pamamagitan ng mga pag-alala namin, Lord God, sa mga bagay patungkol sa iyo, ay ikaw rin, Lord God, yung magpapataas ng mga pananampalataya namin, Panginoon. Kung meron man sa amin, Lord God, na nandito, Lord God, sa G-Meet na to, Panginoon, na nangihina sa mga pananampalataya namin, hayaan mo, Panginoon, na lumakas, Panginoon, at tumaas ulit ang mga pananampalataya namin, Lord God, at ipaalala mo rin, Panginoon, yung mga promises mo, Panginoon, sa mga buhay namin, yung mga kiniklaim namin lagi, Lord, na mga verse, yung mga nababasa po namin sa Bible, maalala po namin ulit ito, Lord God, at panghawakan namin, tayuan namin ito, Lord, dahil sabi mo, ito, Panginoon, ay magpe-prevail sa mga buhay namin. Kaya thank you po, Lord, i-ayos mo po ang mga internet connection, Lord God, at mangusap ka, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I-bless niyo po kami, Lord God, at patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas sa mga buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, ganito pala pag vlogger na di mo alam ko. Okay, parang alam ko na yung feeling. Yan, so ayun po, dito po tayo ngayon sa The God of the Bible. Yan, at sabi po dito, ayan, may nga po, yan, may quotes po na yan, nabasa ko lang din po to sa isang book. Yan, sabi po dito, knowing about po, mali pa ng type, knowing about God is not the same thing as knowing God.
Yan, sabi po doon, 'di ba, si Lord daw po, oo, alam natin yung mga bagay tungkol kay Lord, 'di ba? Yung parang alam po natin na si Lord nagpapagaling pala siya, 'di ba? Pero iba daw po yung nagiging effect nun, 'di ba? Kapag ka ikaw na mismo yung pinagaling ni Lord, 'di ba? Kunwari po may mga ano tayo na alam natin, si Lord nagpo-provide pala siya. May mga ano pala siya na nagliligtas siya. Pero iba na po yung nagiging epekto kapag ka tayo na po yung nakaranas talaga na yung mga bagay po na yun, knowing about God lang. Alam lang daw po natin yung tungkol kay Lord. Pero hindi natin siya kilala talaga. Na kunwari po, i-example na lang natin sa mga artista, 'di ba kapag sa mga sa mga mga pina-follow sa Instagram, yung mga ganun sa Facebook, 'di ba nakikita po natin na ganun pala siya, mahilig pala siya sa pink. Di ba? Parang may ano tayo na, ano pala siya, mahilig pala siya sa mga spaghetti, sa pizza, yung mga ganun. Pero hindi po natin siya kilala talaga. Di ba? Na ganun pala siya tumawa, nanghahampas pala siya pag tumatawa siya. Di ba? Yung parang hindi natin siya kilalang kilala. Pag nagagalit pala siya, umiiyak na lang siya. Di ba? Pag natitiko na pala siya, bigla na lang siyang uuwi na lang bigla. Di ba? Mga hindi pa natin ganun kakilala. Na minsan daw po, ganun din daw po tayo kay Lord. Na oo, alam natin yung mga bagay tungkol kay Lord, alam natin yung mga na rinig natin, tinuturo po sa atin. Pero minsan tayo daw po, hindi daw talaga natin pa nararanasan na sino ba talaga si Lord, diba? Kilala ba talaga natin siya? Kaya nga po, natutuwa din po kasi may book po ako, ang title po nun, One Thing a God You Can Talk To. Yan. Yung po kasi nun, yung author po nun, sabi niya, alam niyo daw po minsan siya, pagka daw, hindi, yung pray niya daw, hindi daw siya yung nakaluhod lang. Yung parang, di ba tayo po, pag sinabi pray, o luhod lang. Minsan daw po, nandun lang siya sa may table, tapos nakakape daw siya. Tapos yun na, parang pinakausap niya na daw si Lord. Na parang, may mga time daw po, di ba na tayo, kahit sa mga ganong bagay, akala lang kasi natin, parang hindi naman ako nag-pray kasi hindi ako nakaluhod, hindi ako nakapikit. Pero minsan daw, iba daw yung talagang nakakausap natin ang Panginoon na sa mga daily basis, ganyan, sino sa atin yung pag sa jeep, di ba? Parang, minsan nakatakot yung, panya, ako nararanasan ko din. Nakatakot yung panya, pero nag-ano ko na, Lord, tulungan niyo naman po ako, ganyan. Yung parang, may mga ka na kahit hindi ganun yung position na talagang, yung parang nakasanayan natin. Pero, alam mo sa sarili mo na kinakausap mo si Lord, diba? Meron kayong nagiging conversation. Kaya sa mga ganong bagay daw po, diba, mas doon natin nakikilala ang Panginoon dahil nga sa mga daily na ginagawa natin. Kaya po, diba, sa mga magkakaibigan, mas nagiging close na daw po yung lagi magkausap, diba? Yung parang pag magkasama sila lagi, parang doon mo ganito pala, pikon pala siya agad kapag ganyan. Na ganun din daw po tayo kay Lord na kapag yun nga, pinapractice po natin yung relationship po talaga sa Panginoon at inaalis natin yung sinasabi nga po na religiosity na iniisip natin ang prayer ba doon lang sa church, di ba? Yung parang minsan parang di ako nag-pray kasi wala kami sa church, hindi madilim, hindi yung walang nagpapiano, di ba? Kaya may mga time po na gano'n na minsan nalilimit po tayo. Pero sabi nga po tayo, para makilala talaga natin si Lord, di ba? Yun po yung natin, na ma-practice po natin, yung talagang daily basis na relationship talaga para mas lalo po natin siyang makilala. Yan. Una po, sabi po dito, yan. Ito pong mga i-share ko nga po ngayon, sobrang lang po ito, parang wala pa po sa katiting talaga kung sino po si Lord. Pero hayaan po natin na tayo, di ba, ma-remind po tayo sa mga buhay natin na oo nga, si Lord nga pala, ganyan siya, di ba? Kaya ayun po yung mga bagay na minsan iniisip kasi natin, parang, di ba, yung term nga na parang natin lagi na si Lord, ito lang siya, parang friend lang siya, yung father, ganyan, parang nawawala na yung ibang mga characteristics ni Lord na oo nga pala, mighty si Lord, powerful siyang Diyos, diba? Parang mapagpatawad siya na hindi siya yung babantay ng tayo pagka nagkakamali tayo, diba? Kaya ito po yung una, sabi po dito, the God of the Bible is gracious. Yan. Ito po yung verse natin. Ang ganda po nito. Pag Tagalog na, diba? Medyo dama kasi talaga. Yan. Sabi po dito, Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin. Yan, sabi, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha.
Kaya dito po, makikita natin na ang galing ni Lord, diba? Kasi po, sinasabi po o talaga nasusulat po sa Bible mismo na mahabagin po talaga si Lord at matulungin, diba? Nakakatuwa nga yan, no? Yung hindi madaling magalit. Kasi, di ba, minsan tayo, ano ba, parang minsan ilang saway lang, gano'n, parang galit ka na agad. Sige, titigil, diba? Yan. Ako po sa school, minsan may gano'n ako, na kinakorek din ako ng Lord. Kasi, yung parang sumuway ka lang, diba, na, ang ingay. Tapos maya, sunod mo ng saway, di talaga kayo titigil. Parang ano, ang bilis magalit. Ganun. Pero yun po yung ano na minsan sa atin. Ang sarap sa feeling na si Lord, di nga siya yung madaling magalit, di ba? Parang ganun si Lord na mahabagin siya. Tapos ang dami niya rin talagang mga ginagawa na mga pagkilos sa mga buhay natin out ng grace na yun, di ba? Na ang definition nga po ng grace, di ba? Yung mga bagay na hindi naman talaga natin deserve to, pero bibigay pa rin ni Lord sa atin. At sabi nga po dyan, ayan, yung mabuti kayo sa lahat, na wala pong pinipili si Lord. Hindi niya sinabi na mabuti lang siya sa mga nakaka-7 chapters a day, sa mga nagsisimba lang, di kapag Sunday, di ba? Wala mo naman po din sinabi si Lord na mabuti lang siya dun sa mga nakatapos na ng Bible ng 30 times, di ba? Na parang may mga tayo minsan na akala natin magiging mabuti sa atin si Lord kapag nagbigay tayo ng mga ganito na 5K, mga ganito, di ba? Paano naman yung mga di ba, na wala naman tayong mga ganong ma-offering minsan. Pero sabi nga po dyan, no, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Kaya kung may mga times sa mga sitwasyon ng buhay natin ngayon na iniisip natin parang di ba naaawa si Lord sa atin? Hindi ba si Lord, parang di niya ba tayo nakikita? Kanina po, medyo, ko din yun, naranasan ko ngayon. Parang sobrang, sakto lang. Kasi, may inaayos nga ako sa room. Tapos, kalikot ako, ina-assemble ko yung upuan ko. Tapos, parang parang na kasi yung parang napipikon ka na, ang tagal naman, parang ang tagal naman, parang sabi na, Lord, tulong naman. Gumagana na ako. Tapos parang may pa ako, na Lord, di ba ako nakikita, nangangatog na talaga yung kamay ko, gano'n. Na parang, ka na, Lord, tulong naman. Pero, yung parang biglang, na yung napagka-pray mo, parang biglang may sa'yo si Lord na, ganito kasi gawin. Yung parang, ganun po yung mga, ways ni Lord minsan sa atin, na kahit sa mga normal, di ba, or mga simpleng bagay sa buhay natin, talagang lagi po siyang andyan, na hindi po natin, dapat na yun kalimutan na lang si Lord na. Minsan naaalala na lang natin si Lord, pag Sabado, ay, masisimba nga pala ako bukas. Di ba? Parang may mga tayo na nawawala na sa talaga natin sa isip. Kaya nga po, di ba sinasabi na maging mindful tayo sa Panginoon. Nilagay natin siyang iniisip dahil nga, lagi naman talaga niya tayong sinasamahan. At sabi nga po, di ba na sa kahit anong sitwasyon ng mga buhay natin, yun nga po, si Lord handang saklolo po talaga natin siya. Na yung grace na po yun ni Lord, di ba? Ang dami niya pong mga kayang gawin sa mga bagay na minsan akala mo imposible na to, pero meron pa rin pala, di ba, na gagawin talagang way ang Panginoon. And next naman po, sabi po dito, yan, the God of the Bible is sovereign. Yan, sabi po dito, ang aming Diyos ay nasa langit, sabi, at ginagawa niya ang kanyang nais. Sabi, our God is in heaven, He does whatever pleases Him. Yan, isang bagay po na tayo, minsan nakakalimutan po natin yan na, oo nga, si Lord makapangyarihan siya. Diba? Sovereign si Lord, nagahari siya. Na may mga pagkakataon diba minsan sa atin na tinatanggap na lang natin. Diba sinasabi nga na, si Alfred kasi may sinasabi ganun yung, yung nanghihiram daw ng kaibigan niya, di chinat, no? Sabi, peram naman ako ng ganito. Ewan ko, 1K ba yun ganun. Tapos yung reply ng kaibigan niya, ay pare, di kita pwedeng tulungan sa mga yung mga sitwasyon na parang tinuturo sa'yo, pagsubok na binibigay sa'yo ni Lord. Parang ganun yung sinasabi ng kaibigan na parang minsan tayo, iisip agad natin pag may mga kawalan, pag may sakit, iisip agad natin, ay hindi, pagsubok lang to ni Lord. Pero ang totoo po, di ba, hindi naman po ni Lord kalooban na mawalan tayo. Yan, so nag-react tuloy siya. Yan, diba? Parang hindi kalooban ni Lord na may tayo na yung may sakit, di ba? Na ilang buwan na yung sakit mo, ilang linggo na yung sakit mo, di ba? Hindi yun kalooban ni Lord. Kaya yung lagi pong na mali talaga, di ba? Yung mga deception, yung parang niluloko tayo ng kaaway na, ay galing to kay Lord, bigay kasi to ng Panginoon, di ba? Yung sinasabi nga rin po ni Ate Mer nung kailan na hindi yun hindi ganun. Kasi nga, di ba si Lord talaga,
dumating siya para bigyan tayo ng buhay, di ba? At sabi nga po ng Bible, to give, yung give life and to have it more abundantly. Kaya yung hindi tayo papayag, di ba? Kasi nga alam natin, pwede natin sabihin kay Lord, di ba? Lord, sige na po, tulungan niyo na po ako dito, di ba? Parang, Lord, pagalingin niyo na po ako, provide niyo po yung mga ganito. Kaya, may mga time din minsan, may ano tayo, di ba? Kunwari sa mga youth nga po natin dito, may mga pagkakataon na minsan, oo, tama naman yun, nasasabihin mo na, pag-pray niyo po, kuya, pag-pray niyo po, ako yung ganito, ganyan, pag-pray niyo po yung ganito. Pero, di ba, minsan, babalik at babalik sa atin yun, na ikaw, pinag-pray mo ba? Di ba? Yung parang may ganun. Kasi nga po, totoo naman na, oo, may mga nagagawa talaga tayo, di ba, na mga, sa intercession, pero, may mga tayo na, tayo mismo, dapat, tayo yung umuuna ng mag-pray dun. Di ba? Kasi, di naman ako sasabihin na, ni Gab sa akin na, ako na magpe-pray sa pamilya mo, sagot na kita. Parang hindi ko ma-assure yun, di ba? Sino ba namang magpe-pray pa ng unang-una sa pamilya namin, kundi ako din, di ba? Kaya minsan, may mga tayo na, hindi na oo, may mga nag-intercede sa atin, di ba? Pero tayo mismo, di ba? Talagang na natin, na ilaban na natin agad kay Lord, di ba? Tsaka, yun nga po yung isang gusto ko din talagang yung parang tayo, bawat isa, yung matutunan natin na hindi tayo papatalo, di ba? Yung parang hindi tayo papadaya sa kaaway, hindi tayo papalamang, hindi tayo, yamado na naman siya, tapos tayo, kawawa tayo, iyak-iyak tayo, di ba? Na oo, may mga nagagawa talaga yung mga pag-iyak natin sa prayers, pero minsan may mga battle na hindi na iyak yung kailangan, di ba? Kundi talaga, kilala mo naman si Lord, di ba? Nagpapanalo siya, kilala natin si Lord, matagumpay siyang Diyos, di ba? Na kunwari, pag binasa nga po natin sa Bible, pansinin niyo po, yung mga Israelita, di ba? May mga time, ang dami naman nila talagang kasalanan, pero di ba si Lord, lagi po silang pinagtatagumpay, basta humingi sila ng tulong kay Lord, di ba? Kaya may mga time din sa atin na yung mga pagtatagumpay po na ginagawa ni Lord sa atin, nakadepende yun kung hihingin natin sa Kanya. Kasi nga po, isang katangian din po ni Lord, yung gentle siya, yung gano'n, na parang, yung hindi nga na, ako na nga dyan, tabi ka na, ako na lang dyan, diba? Kundi, kung ano yung mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon, diba? Yun po yung mga gagawin. Hindi siya yung bigla na lang, Jess, may sakit ka? O sige, ito na, paggalingin na lang kita. Pero si Jess, wala naman siyang Lord, paggalingin niyo po ako, diba? Kaya minsan may ganun tayo na, kung ano yung mga kaya nga po, diba, sabi sa Matthew, ask and it shall be given unto you. Diba? Na minsan nga daw po, sinasabi, diba sa John, may sinasabi din pong gano'n, yung ask that your joy may be full. Diba? Na humingi ka, magsabi ka, diba? Na minsan, diba gano'n tayo sa mga kaibigan natin, yung gusto mo pala yung cookies na kinakain niya, o gusto mo pala yung pero nakatingin ka lang, parang nakikiramdam ka lang na sana bigyan niya ako. Yung mga ganun, di ba? Pero may mga time na pagka ikaw, close mo talaga yun, alam mo na minsan nga, di ba, hindi na tayo humihingi, kinukuha na lang ang gano'n. Penge yung parang ganun. Pero pa po, di ba, sa yan, di ba? Ano pa po kay Lord? Na si Lord, alam natin, willing siya na ibigay yung mga bagay na yun. Kaya hindi na tayo yung parang pa na biglang yung pagkuha, tago agad, di ba? Kundi may mga bagay po talaga na Bible na po mismo yung nagsasabi na yun yung gusto ni Lord, yun yung kalooban po ni Lord, na gusto niya, maranasan natin yun. Na hindi po ito po, parang lesson din po, di ba, sa atin to, na hindi po totoo na, hindi, malakas kasi siya kay Lord, di ba? Parang hindi yung totoo na sabihin natin, Pastor, pag-pray mo naman po ako, malakas po kasi kayo kay Lord. Hindi totoo yun, kundi, ang totoo kasi, kilala niya lang talaga si Lord, na alam niya si Lord, diba? Magpapagaling, alam niya si Lord, ililigtas yung tao na to, alam niya si Lord, pag-provide yung mga pangangailangan na to. Kaya minsan wala po na natin, pag-pray niyo po ako kasi malakas ka po kayo. Diba, may mga ganun na talagang po tayo na dahil kilala natin si Lord. Kaya po diba, kunwari sa mga backer pa lang diba, sa munisipyo, diba, hindi po ba kayo nagtataka, bakit sasabihin ko, yan? Ano kailangan mo dyan? Sige, akin na. Ako na bahala dyan. Di ba? Yung parang kasi kilala nila yung nag-aayos nung na yun. Kaya parang sila, ang lakas ng loob nila na, sige, ako na yan. Sagot na kita, di ba? Parang gano'n. Na may co-teacher din po kami gano'n. Siya naman sa PWD ata yung kakilala niya. Tapos parang sa work po kasi, yung parang kahit di ka naman PWD, parang gusto niya i-apply ka na. Kasi nga kakilala niya yung nag-aasikaso. Kaya parang sa part ko, minsan tayo, yung parang na, dahil nakilala mo yun,
Ayun, parang sinasabi, ang lakas mo doon, di ba? Di malakas ako dyan eh. Di ba? Na ganun din po sa Panginoon, di ba? Kaya kung ano man po yung mga bagay o sitwasyon sa buhay natin ngayon na akala natin, di ba, ang hopeless na. Pero mabalik ulit, di ba, sa mga ano natin, di ba, sa mga ulirat natin, di ba, sa isip natin, na talagang si Lord sovereign siyang Diyos, di ba? Kaya po tayo, di ba, bilang mga Christians, mapalad po tayo. Bakit? Kasi yung cross natin, di ba wala yung nakapako? Di ba yung parang, kunwari nga naman, ang tindi ng pinagdadaanan mo, iyak-iyak ka na, no? So, pagkita mo, may nakapako. Parang may isip, matutulungan ba ako? Di ba? Kasi bakit siya nga eh, di ba? Pero tayo, mapalad tayo kasi walang empty, di ba? Empty yung cross na ano pa yun, nakamatayan yun, di ba? Yung yung sinasabi nga na sting ng death, di ba? Napanalunan na ni Jesus. Kaya ano pa yung mga sitwasyon sa mga buhay natin. Kaya hindi tayo yung parang lalamya-lamya na lagi na lang parang talunan, parang kawawa, di ba? Na ano na lang, yung parang kung sa term nga na bugbog na ng kaaway, di ba? Kundi talagang tayo, ulit tayo na, Lord, alam ko po, makapangyarihan ka. Na isa po din sa favorite ko, yung sinasabi nga na si Lord, siya yung God na mighty in battle, di ba? Kaya, so kung may mga battle ka man ngayon, di ba, alam natin na si Lord mighty in battle, di ba? Kaya niyang magtagumpay, siya yung natin, the Lord our banner, siya yung victory, di ba? Kaya po, yun yung mga bagay na dapat maalala ulit natin para kaya pa ulit natin, di ba? Talagang kayanin natin yung buhay, di ba? Kasi nga, minsan, na tayo na, ayoko na, di ba? Ayoko na po, di ba? Kaya, wag na yung na tayo na parang kawawa o talunan, di ba? Kundi, yun nga, talagang matuto tayo na tumingin ulit sa Panginoon, na siya yung sovereign na Panginoon, di ba? Sovereign na Diyos. At next naman po, yan, ito naman po, pangatlo, the God of the Bible is good and powerful. Excuse me po. Sabi po dito, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti, ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Diba? Si Lord, ang dami-dami pong verse sa Bible na sinasabi talaga, si Lord mabuti siya yung good God, diba? May mga kanta din po tayo dyan na God is so good, diba? God is good to me, diba? Ang dami po nating mga pagpapaalala na talagang mabuti si Lord. Tapos, sa 1 Chronicles 29:11 naman po, sabi po dito, makapangyarihan kayo, yan, isipin nyo, makapangyarihan si Lord, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri. Diba? Sabi, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Sabi, kayo ang hari o Panginoon at higit sa lahat, at higit kayo sa lahat. Kaya yan po yung mga bagay na minsan tayo nawawala na sa isip natin na oo nga, si Lord, mabuti siya, di ba? Na may mga kasi tayo minsan na, hindi, sinusubok ko lang ako ni Lord. Hindi, test lang din siguro sa akin ni Lord ko kasi ganito, ganyan. Pero may mga time talaga na oo, may mga pagpapaalala sa atin si Lord. Pero minsan kasi, dahil nga, na tayo, di ba? Yung nagpapalamang nga tayo, na hindi tayo nagbabantay sa mga prayer lives natin, di ba? Yung mga prayer time natin, napapabayaan natin, yung mga pagbabasa natin ng Bible na yun po yung lagi kong naaalala. Yung sabi nga, yung pagka, kunwari, di ka nagbasa ng Bible kaninang umaga, may pala doon na, yung mababasa mo dapat doon, magagamit mo pala siya para sa buong araw na to. Diba? Kaya yun po yung minsan may mga nami-miss out tayo dahil nga tayo din, diba? Kagagawan din nga natin. Pero yun nga po, sabi din dito, yan, si Lord makapangyarihan siya, diba? Na, yan, yung kagaya nga rin po kanina, na kung ano yung mga bagay na pinagpipray natin, akalan na natin wala na, iniisip mo, nagawa mo na lahat, talagang parang iniisip mo lahat na ng mga paraan, na anuhan mo na, naisip mo na, hindi pa rin kaya. Pero, malay mo, diba? Tayo na talaga na si Lord naman yung kikilos, diba? Sa mga bagay na to. At may mga din po, kunwari po, diba, sa mga yung nag-overthink, diba, yung mga isip ng isip, alala ng alala. May mga time po na dahil na rin po yan, nakakalimutan na natin na si Lord pala ay Diyos, diba? Na minsan alala ka ng alala, paano yung ganito, paano yung ganyan. Pero nawawala na kasi na si Lord, oo nga no, si Lord pala, binabantay, yung mga ibon nga, binabantay ni Lord, mahalaga sa kanya, ano ka pa, diba? Kaya po yung mga ganong promise po ng Panginoon, dapat talagang pa natin lagi. Yung parang, na-feed yung sarili natin ng mga ganun. Kasi po, yun po talaga yung mga bagay na magpapalakas natin. Kahapon po, sinare po ni sige magyan natin sabihin ko siya. Parang sa isa po sa mga ka-LG namin, excuse me po, sabi po,
Ano, parang na-touch kami kasi sabi niya pagod na pagod daw siya nung araw na yon na nung Friday ata. Pero nung nga daw siya na naalala niya parang nga pala kay Lord yun. Tapos parang pa siya na nagbabasa nga siya ng Bible, ganyan, ganyan. Yung mga word of God niya, nare-receive niya. Daw, parang yun nga, lumakas siya, kaya niya na ulit parang ganun. Kaya parang minsan tayo, di ba, may ganun po tayo sa mga buhay natin na kala lang natin pagod na pagod tayo o burnout na tayo, ayaw na natin. Pero nawawalan lang pala tayo ng mga pag-alala. Sino si Lord? Di ba? Ano yung mga ginawa ni Lord at yung mga pwede niya pang gawin, di ba? Sa mga buhay natin. Kaya yun po yung mga bagay na talagang i-remind din po natin yung mga sarili natin na oo nga pala, di ba, si Lord, meron din tayong Bible na makikilala pa natin si Lord kung sino siya. Yan. Tapos next po, sabi naman dito, the God of the Bible is a saving God. Yan, wait lang po. Yan. Sabi po dito, yan, purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas, na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Yan, diba? May suliranin ka ba ngayon? Si Lord, tagapagligtas daw natin siya at tumutulong sa lahat ng suliranin natin, diba? Isipin nyo bawat araw, diba? Yung parang ang tagal na tong nasulat ng Psalms, pero sakto pa din, diba, sa mga buhay natin ngayon. Sabi din, ang ating Diyos, ang siyang Diyos na nagliligtas. Siya ang Panginoong Diyos na nagliligtas sa atin sa kamatayan. Kaya po, di ba, naalala niyo yung sa, sa salvation po natin. Opo, niligtas na yun ng Panginoon dun sa, hindi na tayo mapupuntang impyerno. Talagang niligtas niya tayo sa bagay na yun. Pero, hindi po doon natatapos yung pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kaya niya pa rin po tayong iligtas sa mga dami-dami nating iniisip. Diba, nililigtas po tayo ni Lord sa mga takot natin o mga alalahanin sa buhay, diba? May mga time din na nililigtas tayo ni Lord sa kahirapan, diba? Hindi na lang may provide si Lord. Nililigtas ka niya sa mga kapahamakan, diba? Yung sa mga araw-araw po na mga bagay sa buhay natin na minsan akala lang natin, hindi na siguro, tapos na, nililigtas na ako ni Lord. Diba? Pero ang totoo po, araw-araw yun na talagang sinisave po tayo, na sinisave ng Panginoon sa mga sitwasyon ng buhay natin. Diba? At sabi nga dyan, nakakatawa po, sa Tagalog nga kasi, diba, parang, parang direct na direct, diba? Yan, yung bawat suliranin, kaya, yung suliranin natin sa bawat araw. Kaya, kung may mga, tayo lagi na, yan, mga problema natin, o parang lagi mo na lang tong iniisip na ganito, ganyan, na malay mo, diba, ito na yung talagang time na pinapaalala din sa'yo ulit ni Lord na ako bahala dyan, diba, sasabihin sa'yo ni Lord na hindi na ikaw yung kumbaga mag-aasikaso dyan sa iintindihan mo na, iinisip mo na ng inisip, diba? Kaya, di ba minsan po nakakatawa yung mga, pag may kausap ka na, ang galing naman ito, parang wala siyang inaalala sa buhay, diba? Yung parang, ganito to, parang ang chill naman ito. Yung parang kapayapa lang na buhay niya. Pero, may mga nga po kasi, diba, na tayo minsan, kasi kilala niya si Lord, diba? Alam niya na si Lord bahala, alam niya in control si Lord, diba? Kaya, tayo din, pwede din tayong magkaroon ng ganong kapayapaan dahil nga, pinagkakatiwala na natin lahat sa Panginoon. Kaya po, di ba, may mga din sa Bible nga po, di ba, sa Philippians, sabi po doon, huwag kang mag-alala doon, di ba, sa mga bagay-bagay dito na, kundi sa pamamagitan po ng prayer, sabihin daw po natin yun kay Lord lahat. Na, ang tawag nga din po kay Lord, di ba, siya po yung burden bearer. Kaya po, di ba, kunwari, may mga mabigat kang may mga bit ka. Di ba kapag may tumulong sa'yo magbuhat, di ba parang ang gaan bigla? Parang okay, kaya ko pa maglakad ulit ng ilang kilometro, di ba mga ganun. Na minsan tayo din, ganun din tayo kay Lord, na may mga burdens tayo na, yun nga, hindi naman natin dapat binibear. Na minsan iniisip lang natin na, hindi kasi ako dapat dito, ganyan. Kunwari po, di ba, sa mga, sa mga pamilya, sa mga magulang, di ba, may mga po talaga kayo na iniisip nyo, ako kasi dapat dito, di ba? Ganyan. Ako talaga to. Pero why not po na talagang magpatulong tayo sa Panginoon at tayo din po mismo, di ba? Sabihin natin na, Lord, ikaw po bahala, di ba? Sa mga bagay. Hindi naman tayo mamumuhay na, okay na, chill mo, di ba? Nakaano ka na lang, nakataas yung kamay, tapos pa, naka-4 ka pa. Kundi yung talaga meron ka na ginagawa mo yung part mo, pero si Lord, di ba? Ginagawa niya rin yung talagang, part niya, di ba? Kaya, higit sa lahat, 'di ba, mas maganda 'yun na si Lord yung talagang in control, 'di ba? Yung talagang parang may mga bagay na may pinapagawa sa atin si Lord. Gagawin natin yung best talaga na pwede natin magawa. Pero pag may mga bagay na parang out of control na natin,
si Lord na po yung bahala dun. Ipagkatiwala natin ulit sa Panginoon lahat na hindi ka meant na i-bear yung mga burdens na yan, kundi si Lord andyan siya para iligtas ka at tulungan ka. Yan. Next naman po, yan. Sabi po dito, the God of the Bible is loving. Yan. Alam na alam po natin yan, madami din pong verse tungkol po sa pagmamahal po na yun ng Panginoon. At alam po natin yun, nasabi nga, di ba, ganun yung pagmamahal ng Panginoon na talagang binigay niya po sa atin, di ba, si Jesus. At yung isang favorite ko nga din sa Romans, sabi po doon, di ba, kung nabigay niya na yung kaisa-isang anak niya na yun, ano pa yung hindi kayang ibigay ni Lord sa atin. Kaya, di ba, ikaw may needs ka ba ngayon? May mga pinagpipray ka ba ngayon? Yung maalala ulit natin na, oo, si Lord nga pala, di ba, ganun niya ako kamahal, na yung anak niya nga, binigay niya sa akin, ano pa to, di ba, yung mga bagay na to. Kaya, yung mga yung naalala ko, di ba, may preaching nga din po si Pastor nun, yung poverty mindset. Kasi nga, minsan talaga, na tayo nun na, sana po, naman, di ba, parang isipin niyo naman ako, dami-dami ko pong binabayaran, ganun. Parang may mga tayo minsan, pag-ambagan, parang, pa tayo na, pwede pass, di ba, yung mga ganun. Para sabihin mo pa na, wag na lang muna ako, ganun. Pero, minsan, kasi tayo na, kaya lang, kunwari, yung iba, di ba narinig natin, ba't ba siya nagka-budget? Ba't ba siya may ganitong mga answered prayers? Kasi hindi siya nang hingi, di ba? Parang pray siya ng pray, di ba? Then talagang inaano niya na, Lord, sabi mo po, di ba? Ikaw magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan ko. Lord, di ba sabi mo, ikaw yung mayaman na Diyos, di ba? Kaya kung alam mo na ganun si Lord, di ba? Talagang mag-aano ka, ihingi ka talaga, di ba? Kaya, kunwari, di ba, yung mga kaibigan na din natin, pag alam natin na mga pera yun, di ba? Parang, minsan, kahit di ka na magdala ng pera, pag nagala kayo. Kasi inisip mo, libre naman ako din, di ba? May mga ganun. Na, lang yun, sa mundo lang yun. Yung kumain sila, magkaibigan. Tapos sabi niya, naiwan ko yung wallet ko. Tapos, hindi nga siya nilibre. Diba? Yung pinanood niya ng kumain yung kaibigan niya. Pero tayo, diba? Tingin niyo ba, hayaan tayo ni Lord na, tayo, yung mga kaibigan natin kumakain, tapos ikaw nakatulala ka. Diba? Kaya, ako na dami po talagang beses na nakita ko yun, paano po nagpa-provide si Lord. Kaya, talagang bawat isa din sa atin yan, yung gano'n na maalala natin yun. At may mga bagay pa po, diba, sa pagmamahal na yun ng Panginoon, na kaya niya pang gawin, diba, sa mga buhay natin. Kaya, kung may mga gano'n din yung love ni Lord sa atin, natutulungan niya rin tayo maging maayos buhay natin. Hindi tayo yung naliligaw na lang na ang dami parang ang dami nang na-try, diba, sa buhay na, mga kasalanan o yung mga bagay na hindi naman dapat. Pero, dahil maganda din tayo kamahal ng Panginoon, ginaguide niya din po tayo, diba? Kumbaga, dinadirect din tayo ni Lord sa talagang tamang, diba? Yung tamang daan talaga, diba? Tsaka yung paths nga, diba? Na sinasabi na paths ni Lord. Kaya yun po yung mga bagay na talagang mariman tayo na, oo nga, mahal ako ni Lord. Tsaka si Lord mismo, loving siya, diba? Kaya kung may mga din tayo na related din yun, diba? Yung sa saving ka, diba? Sinasabi doon na dahil nga mapagmahal si Lord, kalooban niya talagang iligtas, di ba? Yung mga pamilya natin, yung mga kaibigan natin, di ba? Yan yung mga nire-reach out natin, yung mga ini-evangelize. Kaya, yun po yung na talagang mabalik-balik sa atin yun, di ba? Kaya hindi na tayo magsabi, talaga ba, ililigtas ba yun ni Lord sa masamang ugali? Di ba? May sabi gano'n. May mga tayo na talagang, yun yung mga bagay na may tayo kasi minsan di ba, sa sarili lang kasi natin. Pero, di ba si Lord, dahil nga ganun yung love niya, talagang, iba yung mga pagkilos na kayang gawin ng Panginoon. At dahil powerful din siya, iba din yung way na gagawin ni Lord para i-reach out, di ba, yung mga tao. Na minsan kasi, akala lang natin, kaya hindi yan maliligtas. Kasi iniisip natin, yung way na ililigtas siya ni Lord, yung way na naligtas tayo. Pero hindi, di ba? Kasi nga, iba-iba. Tsaka dinidil tayo ni Lord personally. Kaya maging tayo na, Lord, kalooban niyo po yun, mahal niyo po sila. Ikaw po yung Diyos, di ba, na salvation belongs to our God nga, di ba, sinasabi na gano'n dun sa kanita. Kaya may mga pagkakataon talaga na natin yun, i-hold talaga natin na, Lord, mapagmahal ka po, di ba, na loving ka pong Diyos. Kaya kung ano man po yung mga bagay na inaalala natin, di ba, di ba, kunwari po sa mga magulang, nasakit na po ba ulo niyo, di ba, sa mga anak. Pero
lagi niyo pong alalahanin na kung mahal niyo po yung anak niyo, di ba? Si Lord, mas mahal niya yung anak niyo. Kaya may mga ano talaga tayo na igagay din sila ng Panginoon. Tapos sa mga kabataan din natin, di ba? Tayo, mahal natin mga magulang natin. Pero syempre, alam natin si Lord, mas mahal niya yung mga magulang natin na gusto niya talagang makakilala din sila, maligtas din sila, maranasan din nila yung love ng Panginoon. Kaya yun po yung ano doon, di ba? Na ano yun yung maalala ulit natin. Yan, nalabing po ang Panginoon. Yan. At sabi nga, yan, nilagay ko lang din po. Pero, madami pa nga pong kanta, di ba? Yung, ano, na tungkol na po sa pagkilala pa sa Panginoon. Kaya, yan po yung mga bagay na, ang dami-dami pa po talaga kung tutuusin na, ano, kumbaga, kulang pa nga di ba? Sabi nga po, kung kikilalanin talaga natin ang Panginoon, talagang it takes a lifetime, di ba? Eternal life para makilala natin ang Panginoon. Pero, ngayon, di ba, na talagang paunti-unti, di ba, talagang maano pa natin yun na, si Lord, ganun siya, di ba? Saka pwede din po yun kung may mga napag-aralan po tayo kanina na, ba't ganun, parang di ko naman alam na ganun pala si Lord. Pwede po din, di ba, napag-pray natin yun na, Lord, ganun ka pala, powerful ka pala, loving ka pala, di ba, nagliligtas ka pala. Parang dun mo, na maranasan yun, na Lord, ako din po, maranasan ko rin po yun. Di ba, makilala pa po kita, kumbaga, malaman ko pa po yung mga bagay po patungkol sa'yo, di ba? Kaya yun po yung mga na hindi tayo titigil, di ba? Hindi tayo, yung parang nagiging lang tayo na okay na, alam ko naman si Lord, ganyan siya, alam natin na ganito. Pero yung more pa, di ba? Yung may mga pa, ang dami pang pwedeng i-reveal ng Panginoon. Tapos kahapon nga rin po, then, kasi kami, parang trinay ko lang din yun sa life group, yung Bible mapping na. Tapos parang na-amaze rin ako. Kasi kahit ako po, na parang, na naglilid nga, parang gano'n. Pero sabi ko, ang galing, parang ngayon ko lang din nalaman yung mga ibang mga bagay na na-search din nila. Tapos parang dun nga na, ang tagal din namin nagpinon. Kasi yung parang amaze na, ang galing na, ganun pala. Parang ito pala yung mga ibig sabihin ng ganitong mga bagay, na ganun pala yung mga tinutukoy doon, iba pala yung naiisip natin. Then. Tapos, yun na, parang may mga realization po talaga na, akala natin, kilala na natin si Lord, diba? Pero, ang dami pa pong pwede natin malaman, diba, sa Panginoon. Kasi yung mama, lagi na naririnig ba ako ng mama? Si mama lagi na sinasabi sa akin, hindi, pa pala, dami mo pa pala hindi alam, parang gano'n sa tao, ganyan. Parang, minsan siya, kay Papa din, ganun siya na, ganun pala, parang, yung parang ang tagal-tagal, kunwari kami, ang lalaki na ng mga anak nila, pero parang na, sasabihin ni mami na, ganun pala, parang dami mo pa talagang malalaman, diba? Na, kunwari sa mga kaibigan din natin, diba? Minsan, akala natin, tagal ko na kung kalala, alam ko na yun, ganyan. Pero, hindi pala, diba? Minsan nasasyakan, ganun ka pala magalit, diba? Ganyan ka pala, diba? Parang, grabe ka pala, ganyan, tapang mo pala, parang may mga ganun tayo. Kaya, ganun din po, di ba, kay Lord. Ang dami pa po talaga na talagang pwede natin malaman, di ba, tungkol po kay Lord. At sabi nga rin po, yan, ito po tayo magtatapos sa John 17:3. Sabi po dyan, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Sabi dyan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Yan, at makilala rin nila ako na isinugong. Kaya, kung may mga pa po tayo, di ba, na gusto pa po natin talagang makilala ang Panginoon, diba? Mas malaman pa po natin yung mga bagay patungkol po sa Kanya. Mas lalo pa po nating aralin, diba? Yung mga, yung mga salita niya. Nagaya nga po, diba, kanina dun sa diary na pinag-usapan natin. Diba, parang dami nating nalalaman na, okay, ganito pala, ganyan. Na ganun din po, diba, sa Panginoon. Na talagang nireveal po ni Lord, diba, yung mga bagay na yun, para tayo, isip pa natin siya. At alam niyo po ba, hindi lang po dun sa Bible nagtatapos yung mga revelation ni Lord tungkol sa Kanya. Meron pa po yan na nararanasan natin sa prayer, diba? Nararanasan po natin na sinasabi po ng Holy Spirit sa atin na si Lord, ganito siya, ito yung mga tinuturo ni Lord, may mga ini-impress po si Lord sa mga puso natin, may mga minsan nagbabasa ka Bible pero biglang may mga revelation lang, diba? May mga ganyan. Kaya ang dami pa po na pwede natin yung talagang na yung i-discover pa, diba, sa Panginoon. At lalo nga po ngayon na ganito na yung panahon, diba, yung mga sitwasyon sa mundo, mas kailangan pa po natin na talagang panghawakan kung sino po ang Panginoon, diba, kung sino po si Lord sa mga buhay natin. May lang po, kasi po kanina lang, bago tayo mag-start, nag-send po ng reels yung kaibigan ko, anak yun ng pastor, tapos parang lang din siya, parang siguro na-bother lang din siya, kasi po,
alam niyo po yung vending machine dun sa ano, sa mga soft drinks. Yung parang pagkaano din. Tapos sa ibang bansa pala, pwede na daw silang mag-type doon. Parang may something na part doon sa gitna. Tapos pwede ka mag-type. Kunwari, sorry, thank you, gano'n. Pero alam niyo po ba, nakaka-bother yung video na yun kasi, ano, nakalagay, ay parang tinype po nung nag-video, Allah, Buddha, parang mga ganun yung mga tinatype niya. Tapos alam niyo po ba, nung tinype na po yung Jesus, ano daw po, ayaw, yung parang nag-error. Yung parang, ano ko din po, i-send ko din po dun sa GC natin ng OBS. Pero, parang nakakaano, di ba, na yung mundo, ganun na siya, na talagang inaano na nila si Jesus. Gusto nilang alisin si Jesus sa sistema ng mundo. Pero, tayo po, bilang mga Kristiyano, dapat mas maging ano pa tayo na kung ganun yung ginagawa ng mundo, dapat tayo bilang mga Kristiyano, 'di ba? Ilaban natin, 'di ba? Parang kumbaga totoo si Jesus, alam natin 'yun sa mga buhay natin, naranasan natin. Kaya tayo, hindi na tayo yung ganun din na nakikisama pa tayo sa mundo o nakikisabay pa tayo na yung mundo, ganun na parang nile-neglect na si Jesus, gusto nang alisin sa sistema nila, 'di ba? Pero tayo, talagang i-ano po natin na wag tayong ano, yung parang wag nga tayong magpapadaya, 'di ba? Na the more pa natin na ano, mas more pa na isip natin ang Panginoon, 'di ba? At makilala natin siya. At ganoon din po, 'di ba, sa mga prayer natin, pwede natin yun na ano yung mga ano prayer nga, 'di ba, na kung sino si Lord, 'di ba? Kasi nga po, pwede natin ano, na parang 'di ba sa bata nga, 'di ba, para tayong gano'n na sabi mo ano, magjo-Jollibee tayo, ganyan, 'di ba? Parang ang tindi ng kapit ng bata sa mga sinasabi, 'di ba? Ng mga ano, nakakatanda sa kanila. At tayo din, kung ano yung sinabi ng Panginoon, 'di ba? Sabi niya, ito siya, at sabi niya, ganito siya. Pwede po natin, 'di ba, talagang panghawakan. At alam po natin, hindi po tayo bibiguin, 'di ba, ni Lord. Kaya ayun lang po. Amen. Praise God.